Hello po, magandang araw sa ating lahat. Ngayon, sa vlog namin ngayon ay magluluto ang aking nanay ng chicken puchero. Kaya, masarap to mga langga. Kaya, panoorin nyo yung video namin at tapusin nyo. At saka kung bago lang kayo dito sa aming vlog, don't forget to like and subscribe. Para naman po kasi small vlogger lang po kami, nag-uumpisa. Kaya, eto, banding namin to, yung pamilya. Kaya, ito, pakita ko sa inyo kung paano magluluto si nanay ng puchero. Kasi iba talaga kapag mga nanay natin ang nagluluto ng ulam. Simple pero masarap. Andun yung hinahanap-hanap natin. Kaya ito, pakita ko sa inyo. Hi! Magluluto na naman ako ng chicken puchero. Ito ang isasawag ko. Patatas, pechay, may patis, may tomato sauce, at saka magic sarap, may sili, may manok. Ay, wala ko palang bawang. Kuha daw si nanay ng bawang. Apat na eh. Ayan, ito yung pichay, mga ricado ni nanay, patis. Then, meron siyang tomato sauce. Siyempre, yung patatas daw. At saka ito, bagyo beans, sibuyas. Siyempre, yung ating chicken, di ba? Di nawawala yan kasi yan importante. At bawang. So, yan yung mga recipe ni nanay. Ayan. Mag-umpisa na si nanay na maggagayat sa mga ricado. Gayat na ako. Hugasan ko muna ang manok. Kailangan daw hugasan muna ang manok. Siyempre, kailangan natin malinis kaya hugasan talaga. Namasin ko ulit ito sa asin. Lalamasin ng asin. Galuga. Tagalog. Pa ng asin. Silalagyan ni nanay ng asin para malamas daw at matanggal yung mga yung mga dulas-dulas niya. Tsaka lanisa. Ayan. Talagang lamas na lamas pala talaga yan para matanggal yung parang mas madali siya malamas pag may tubig, no? Ako kasi walang tubig eh. Okay lang yan. And guys, ang hina talaga ng tubig namin dito. Tsaka yung gripo namin, ang hirap. Wala kasi kaming pambili. Kaya ganyan yung gripo namin. Kung ano lang yung afford namin, yun lang. Yan. Malagkit. Mm. Kailangan malinis. Ligpit ka to guys, para malinis tong space ni nanay. Ayos natin. Merikado. Yun na.
Ayan, nugasan ni nanay yung ano, patatas. Kasi ang hirap nga naman, ano yun, yung igagayat yung ano, patatas na may putik. Ba't kaya yung patatas mo binibili mo maputik palo, hindi hinugasan? Siguro madali siyang masira kapag nababasa. Kaya hindi nila hinuhugasan. Yan. Ayan, tapos na hinugasan nila na itong karne. Yung ano, ating manok. Yung kulay itim guys, yun yung lagayan namin ng basura. Pagod nga naman pag kaunting basura, tapon maya-maya. So, per day namin tinatapon yan. Pag puno na, itatapon namin sa labas. Kaya meron kaming ganyan dyan. Habang busy si nanay magluto, yung aking jowa ay busy siyang maglinis ng kanyang motor. Pakita. Ayan. Siyempre, ang aking e-bike, the same time, nilinisan na rin niya. Ayan. Then, ito ang kanyang motor. Yun lang ang aming service, guys. Yun lang yung buhay namin dito. Kahit papano, nakakatipid-tipid ng pamasahe. Tsaka alam nyo guys, para kaming maraming alaga dito. Kasi itong mga pagala-gala na pusa dito sa amin na nakaabang. Kasi naawa kami, pinapakain namin. Ayan sila, oo. Ayan, hindi lang yan, ang dami niyan nila. Tuwing tanghali at hapon, gabi, nakaabang yan. Kasi binibigyan namin ng pagkain. Kahit papano naman nakasurvive sila. Siyempre nakakaawa, may life din ang mga yan. Ito matyaga oh. Kasi kahit kanin kinakain niya. Diba? Yung iba kasi maarte, ayaw kumain ng kanin. Yung alaga na maarting pusa, ayaw kumain ng kanin, kundi feeds. Nasanay sa feeds. Ay aba. Man, ang aming Jiso. Si Jiso na makulit. Ayan. Si Jiso. Ang tapang niyan guys, kapag may may ibang tao, talagang galit na galit siya, selosa siya. Babae kasi yan eh. Nakatali kasi ayaw namin nadadami yan, anak-anak, hindi namin kaya. Space ng bahay namin ay napakaliit. Kaya, ba? O, tingnan mo. Ang lambing sa amin, gusto magpapahimas, ah? Ay sus, masaya ka na, nahinihimas ka, masaya ka na. Papansin din yan eh, kapag hinihimas ko yung pusa, siya din, gusto siya din. O diba? Jisot. Yan ang aming bantay, taga-bantay dito. Bantay sila kay Bantay namin dito sa bare. Busy. Nag-start ng maglaro. Yan si nanay. Busy na siya maggayat sa kanyang mga... Ako, Yun. Ganyan pala mga Ricardo ng putsero. ganda ang tiyaga. Sino po kaya nakakilala sa inyo kay nanay, mga kabatch ni nanay? Pwede po kayo mag-comment. Siya po si Nanay Perla Biagtan.
Pwede po kayo mag-comment kay nanay. Vlogger na din ang aming nanay. Kaya ayan. Siya po tagaluto namin dito. Kasi masarap yung luto ni nanay. Libo. Oh, sir. Ano Mga hapon tayo malis. Sa data. Lalagay kayo ng patis, Nay. Patis. Lalagay pa pala ng patis. At saka tomato sauce. Tama ang tanong, Ruby. Hindi naman eh. Pulimlim lang. Gawa ng yung ulap. Oo. Ulap lang. Pero hindi naman ano. Pero syempre, chins ano na yan. Anong tawag yan, Chela? Chins wither. Paano na? Palamig. Late magpalamig. Alam nyo guys, malamig na dito sa amin sa Pinas is, ayan Chela, 32 degrees. Malamig na yung 32 degrees. Pero alam nyo po, pag summer dito, naku po, umaabot ng 40 degrees. 37 to 40 degrees. Ha? Dam lang yung lamig kapag ka-January na. Oh, January. Lumalamig gawa ng hangin. Malakas yung hangin. Diba? Pero mas piliin ko na yung ganito kaysa yung may winter. Talaga naman, hindi mo kayanin yung lamig. Bakit kaya, Chela, wala tayong snow dito sa Pinas? Ano tayo equator. Kumbaga yung ray ng yung init ng araw, directed dun sa atin talaga. Sina sa equator tayo. Ah, dito nakatutok sa ating banda. Kasi di ba kung iisipin mo yung earth natin pabilog. Ah, Then yung yung gitna, which is yung equator, nandun tayo, di ba? ah. Tapos yun yung parang patungkol dito. E di pag magingit yung araw, sa atin nakadirekta. Parang sa atin yung pinakamainit. Ah, yung sa mga yung mga dito sa US, bandang ano pala sila, bandang, di ba, bilog yan. So, dito sila banda sa may gitna. Kaya malamig sila, hindi sila masyadong hagip ng araw. Hindi, tayo yung nasa gitna. Sila yung nandun banda sa taas. Kaya hindi sila hagip ng araw. Ganun. Ah, okay. Kasi yung araw, sa gitna lang siya nakatutok. Yung init niya. Oh, doon siya.
Ah, Ito na. nakalimutan na eh. Nagigisa na si nanay. Ayan. Guys, gisa na ng bawang, sibuyas. Ang aming kawali ay nangingitim na. Eh kasi wala kaming pambili. Kaya mangingitim talaga na. Iba pala pag ganyang kulay na kawali, no? Katagalan kakagamit, mangingitim. Kailangan medyo papulahin siya. Kukulahin. Lagay ang sibuyas. Sibuyas. Sarap pakinggan yung yung tunog ng gisa. Yung ganun. Ibang ko kayo. Parang ito lang. Bango guys. Grabe, mga langga ang bango ng niluluto ni nanay. Wala pa yung karne niya na. Kundi sibuyas pa lang, bawang at Bakit kaya kapag magigisa ng gano'n ang bango, no? Bawa guys, lang, bagoong lang yung ginigisa nyo. Ay akala ng mga kapitbahay, pag naaamoy, sarap ng ulam nila, yung pala bagoong lang ginigisa. Tapos, sabit-sabit ng chicken. Chicken. Diba, yung niluluto ni nanay. Ay, iluluom niya muna, nay. Iluluon ko muna siya. At saka kukunin. Iluluom pa daw muna, guys. Kasi yung manok, matubig yan eh. Para mailabas yung sariling katas ng manok, sariling tubig. So, mas makuha natin yung pinakasarap ng lasa ng manok. Na natural lang. Pupunta lang sa ulo nito, sirain. Malaking epekto pala yung pagsisiga, talaga. Yung usok, pati na yun sa factory. Bakit? Yung usok ba, aabot yun dun sa outer space? Na labas? Sa atmosphere. Di pa sa outer space, kasi yun yung atmosphere yung Ay, lampas na pala yun. Doon lang sila. Naaabot pa dun eh. Ilang pa yun ilang meters pa yung layo Ha? Naaabot dun? Possible. Kaya nga, di ba mama, yung tawag dun yung sumabog yung Mount Pinatubo. Di ba, sabi nila na naapektuhan din yung ibang parts ng mundo. Kahit nasa Pilipinas lang sumabog. Okay. Tapos, meron, ewan ko nangyari yun or possibility lang na sinabi yun na, possible daw or nangyari yun na, nagkaroon ng acid rain banda sa Pacific Ocean. Yun. Kasi nga, na-stuck nga yung, Oo, kaya pala kumalat lang siya, no? Kumalat lang. Hindi siya nakalabas. Tapos, syempre, yung atmosphere, pwede niyang sirain. Pero makapal na yung atmosphere, kaya hindi talaga makisira. Bakit kaya nangyari yun? Pero pag pag-tin siya, edi never, magsira na siya. Ba't kaya nangyari yun? Ang tanong ng karamihan, ano ang nangyari at kung bakit? Ayan si nanay. At saka ang aking jowa, ang laki ng katawan. Alam niyo po sa kapayatan ko, kalahati lang ako niyan. Kaya maniniwala sa personal fit ako.
Fit daw siya. Ang daya nga niyan, naka-low carb ako, sabay siya hindi. Hindi niya gusto yung mga pagkain ko, guys. Kaya ayaw niya. Pero minsan nadadamay siya sa akin. And guys, lumabas na yung sariling katas ng manok. Wala pang sabaw yan na nilagay si nanay. Ah. Sariling katas lang yan ng manok. So pag yan ay lumabas, yan. Malalasahan na natin ang tunay na lasa ng manok. Yan, lagay na ni nanay ang kanyang patatas. Para tipid lahat. Oo. Guys, hindi ito low carbs na recipe ah. Hindi siya low carbs recipe. Yan guys, tinimplahan na yan ni nanay ng patis. Lagyan niya ng patis. Sasaing si nanay ng kanin. Alam nyo guys, 1 taon na akong hindi nakatikim ng kanin. Ang tagal na, no? 1 taon. Hindi nakakain ng kanin. Grabe. Hindi ko akalain umabot ako ng ganito. Survive. Siyempre, naglalagay ng magic sarap. Pampadagdag na. As always, magic sarap. Ano yan ay? Tomato sauce. Tomato sauce. Sasabaw siya, oh. Ang galing mo. Mm. Hindi ko sinabawan yan, oh. Wala ka nang nilagay na tubig na eh. Wala. Nagkakatas siya. Kakatas lang siya ng sarili niya. So, diba? Ang sarap guys. May tips na kayo. Hindi pala natin kailangan maglagay ng sabaw pa. Kasi masabaw ang manok. Ang kanin ng manok. Parang tinapos tayo sa na tomato sauce, ah. Kasi Mm. wala sa Siguro man gumagamit ako ng tubig. Lagyan suka sa pan. Diyan para hindi sa mapanin. Guys, pag nagsaing tayo ng kanin, lagyan ng kaunting suka para hindi madaling mapanis ang ating kanin. Di ba karamihan sa bigas ngayon kapag isasaing, ang daling mapanis, kinabukasan panis agad. So, lagyan nyo lang po ng 1 tablespoon na suka, 1 to 2 tablespoon. Hindi po maglalasa ang asim nun. Wala pong lasa. Maamis lang kayo ay dahil hindi po basta-basta napapanis niya. So, aabot pa siya ng ilang araw. Suka lang po ang secret. Ayan, meron na naman kayong tips na nakuha sa amin sa pagluluto. Ayan, takpan muna.
Ang labo kapag na-upload na eh. Pero bago nila inano yung process HD ka eh. May way HD. Ha? HD. Hindi na yan. HD na yan eh. 10 HD na yun. O, diba? Naka-auto na eh. Yan pa din yun. Hindi yan may ilaw na. Ayan na yan. Magluto ang ganito. Chair. First time pala ni nanay magluto ng puchero. Ay, ano yun na, yung bigla nyo na lang naisip yung recipe. Matagal ko nang alam, nilang ako. Siyempre, nakakatawa din yung pag-iip. Pero sinigang pakbit. Maiba naman. Oo nga eh. Nakasawa pag pabalik-balik eh, ano. Para naman iba ang lasa. Dahil ko dito, bakit magkakaroon? Tama na sa gusto. Yeah. Guys, parang ang sarap na. Ang sarap. Itsura pa lang. Yan, ang sarap guys. Yan. Oh, kita niya? Itsura pa lang, mukhang masarap. Ayun, lagay na ni nanay yung ano, yung pichay. Yan. Kasi madali lang maluto yung pichay eh. Kaya huli na ni nanay nilagay yung pichay. Kaunting pakulo lang. Luto na yan. Yan, luto na ang gulay. O, diba? Ang luto ni nanay. Okay na. Ang sarap niyan. Ang sarap niyan, guys. Kaso bawal sa akin. Yeah. Chero. Sarap ng ulam nila. Nakakamiss. Okay na, luto na. Diba? Enjoy sa kakalaro. Enjoy. Enjoy.